Humirit po ang isang transport group ng 10 pisong taas pamasahe. Sa lalim po ng petisyon ng grupong Piston, magiging 23 na ang minimum fare ng traditional jeepneys mula sa kasalukuyan pong 13 pesos. 10 piso raw kasi ang napagdesisyonan po nilang halaga ayon po sa itinaas na presyo ng petrolyo mula nang pumutok nga ang gera sa gitnang silangan noong pong katapusan ng Pebrero. Hirap na po raw kasi ngayon ang mga drivers na kumita ng sapat para po sa pang-araw-araw na kanilang pangangailangan. Git pa ng Piston, ang paghahain po nila ng petisyon ay hindi diskarte para umasenso ang mga driver. Gusto lamang daw nilang makabawi man lamang sa kanila pong ginagasto sa petrolyo at makapag-uwi ng sapat na pera para maitawid ang kanilang pangangailangan. Tiniyak naman po ng Department of Energy na walang kakulangan sa supply ng enerhiya sa bansa. Yan po'y matapos itaas ang yellow alert sa Luzon at Visayas at pansamantalang nawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Metro Manila noong nagdaang linggo. Sa programang ito, ipinaliwanag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na nangyari nga po ito dahil nagkaroon ng aberya sa fuel system ng ilang planta. Pero hindi raw ito nangangahulugan na kulang ang fuel. Agad naman daw natugunan ng issue at naibalik sa normal ang operasyon ng mga planta. Hindi naman daw nakikita ng DOE na mauulit pa ang insidente. Hindi naman po noon naging ibig sabihin ay kulang tayo ng supply. Ang kinapos lang po tayo ay yung pong ating tinatawag na reserve na kung sakali pong may mangyari pang iba, kukulangin po yon. Localize po yon at meron po tayong garantiya na hindi po tayo kakapusin sa ating supply. Yan nga po ang tinig ni Energy Undersecretary Mario Marasigan. Tamang oras ngayong ganap ng alas 6:44. Samantala po naman, nagsisimula na po raw na maramdaman ng mga travel agency ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Sa programang ito, sinabi po ni Cam Aldrich Lim ng Philippine Travel Agencies Association na meron pa naman silang mga booking hanggang sa buwan ng Mayo dahil po maraming nag-book bago pa pumutok ang gera. Yun nga lang, kapansin-pansin daw po na kumaunti ang inquiries para nga po sa mga susunod na buwan dahil tila po naghihigpit-sinturon na ang ating mga kababayan. Suportado ho naman daw ng asosasyon ang taas pamasahe ng kanilang airline partners para nga po makabawi ang gastusin sa petrolyo. Pero mainam po naman din daw sana kung mababawasan o suspindihin muna ang excise tax at value-added tax sa langis, pati po ang travel tax. That will have a big effect kasi if the taxes on fuel is reduced or removed, then the burden on our airline partners will be lessened, and of course mapapasa din yan sa ticket prices. Yan po ang tinig ni Cam Aldrich Lim ng Philippine Travel Agencies Association. Bukas naman daw po ang Department of Energy na bawiin ang moratorium sa pagtatayo ng panibagong coal plant sa gitna po yan ng sigalot sa Middle East. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, pinag-aaralan na nila ang posibilidad dahil po sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Pero ikinokonsidera lamang daw nila ito kung mayroong planong mag-transition sa clean energy. Pinalutang na rin ng DepDev ang ideya. Binalikan daw kasi ng mga bansa katulad po ng Japan, Germany, Italy ang mga kanilang layunin na mag-shift na sa renewable energy para matugunan ang epekto ng gera sa Middle East sa enerhiya. Pinababasura po naman ng pamilya Villar ang reklamong isinampa ng Securities and Exchange Commission laban po sa Villar Holdings at executives nito. Maalala pong inireklamo ang Villar Holdings dahil po sa manoy market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Tumungo sina Senador Camille at Mark Villar, pati po si Paulo sa preliminary investigation sa DOJ para ihain ang kanilang mga counter affidavit. Hindi po naman humarap sina dating Senador Manny Villar at Cynthia Villar para humanumpa, pero naghain sila ng verified motion at manifestation para ipabasura ang naturang reklamo na itinuturing po naman ng mga panel of prosecutors na isa pong counter affidavit. Sa gitna nito nanindigan po ang legal counsel ng Villar Holdings na walang kasalanan po ang mga executive ng kumpanya. Samantala po nakabantay ang taong bayan din dahil nga po ito po isa sa mga patunay kung totoo pong may paninindigan ang pamahalaan laban sa sinasabing mga akusasyon ng pagmamanipula sa stock market.
Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.